Hey guys, another day. Syempre, another video na naman tayo. So, for today's video, tara at samahan nyo na naman nga akong gumawa ng another hardbound project na personal planner. And syempre, ayan, i-fast forward na natin. Ayan, nakapag-print na tayo dito ng cover. And printin ko po ito sa sticker paper. And syempre, lalagyan natin siya ng photo top. So, ganito ako maglagay ng photo top, guys, using, manual. Hindi ako gumagamit ng, laminating machine. So, ayan, ganyan lang siya, dahan-dahan. And kung nagsisimula ka pa lang mag-manual, guys, so wag nyong sagarin or diretso sa paglagay ng photo top. So ganyan lang, dahan-dahan lang dahil hindi naman buo yung squeegee natin. So you can use anything na pwedeng panghagod. Pwede yung mga tela or pwede din yung chipboard. And merong nabibiling squeegee na malaki, guys, as in kasyang-kasya yung A4. Mas komportable kasi ako maglagay ng photo top ng naka-manual compare sa ipapasok ko siya sa laminating machine. So, yung ginagawa ko, after ko mag-manual, tsaka ko siya pinapasok sa laminating machine. And kung tinatamad naman ako, so hinahagod ko lang siya ng maayos para hindi ko na siya ipasok doon sa laminating machine natin. At kung sumusuko ka na dahil marami kang reject sa paglalagay ng photo top, so don't you worry, guys, nagsimula din ako sa ganon. Grabe. Sobrang dami ko ding reject noon nung nagsisimula pa lang ako. Kasi, ayan, hindi naman talaga yan as in na expert ka kaagad kapag nagsisimula ka. Sobrang dami ko din talagang reject noon. Pero ayan, hindi nga ako sumuko. Hanggang sa nakuha ko nga yung tamang technique na. Dito na ngayon, hindi ko nga akalain na ayan, easy na lang sa akin yung paglagay nga ng photo top. Ayan, ito na nga, going back nga tayo. Ayan, natapos ko na pala yung cover natin. And ito, maglalagay nga tayo dito ng calendar doon sa likod ng ating cover. So ito, printin ko nga sa A4 na sticker paper. And ayan, dalawa na nga ito. 2025 tsaka 2026 na calendar. And nakasagad yan siya sa Word, guys. Pero piniprint ko siya nang hindi naka-borderless para ayan, doon na ako magka-cut. Kung baga, tinatanggal ko na lang yung mga white. And tingnan nyo naman yung sukat niya. O diba, tamang-tama lang talaga. At sa mga nagtatanong pala kung anong sukat ng ating covers kapag piniprint sa sticker paper. So, 7 by 9.44, guys. Yun yung sukat ko. Kaya sinasagad ko yung pag-cut niya kasi nakasukat na nga yun siya. And ito, dahil tapos na tayo sa cover, dito naman tayo sa insert na i-cut ko na din pala. And syempre, ayan, bubutasan na nga natin gamit nga itong cinch na binding machine. So, yung ginagawa ko dito, binubutasan ko muna lahat dito sa taas na side dahil hindi naman kaya yung isang butasan dito. Pero mukhang ibebenta ko na nga itong cinch na binding machine ko kasi meron nga akong nakita na binding machine na ayan, 2-pitch din siya, guys. As in, isang butasan na lang kapag A4 yung gagawin mong, A4 yung gagawin mo na hardbound. And syempre, kapag A5 naman, isang butasan na din. O, diba? Medyo pricey lang yon kasi yung price nun is times 2 dito sa ating cinch na binding machine. O, diba? Sobrang dami ko na namang chika sa inyo. So, ayan, baka merong magbili dito ng cinch. So, ayan, kakabili lang natin itong cinch natin. Ibebenta na naman. Char. Ayan, meron kasing bagong labas. And ayan, nag-heart-heart yung mata ko. Char. Fast forward na natin, guys. After natin siya mabutasan. Ayan, binain ko na. So, yung ginamit ko dito na wire is 7/8. So, naubusan ako ng 3/4. Pero kasya na yung 3/4 dito, guys. Kaso lang, naubusan nga. So, itong 7/8 ngayon ginamit ko na double loop wire. So, 2-pitch ito, guys. Hindi yung 3-pitch, ha. Kumbaga, yung double loop wire na gamit ko is pang cinch talaga. And here is our final output. O, diba? Apakabongga! Sa mga gusto mag-order, ayan, i-PM nyo lang ako.